Iginiit ng Armed Forces of the Philippines na tuluyan ng humihina ang pwersa ng local terrorist groups sa bansa na nagkaroon na rin ng leadership vacuum. Umalma naman ang palasyo sa pagtawag sa Pilipinas bilang terrorist hotspot kasunod ng impormasyon na nagtungo rito ang dalawang suspect sa Bondi Beach Massacre sa Australia. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Hindi kumbinsido ang Armed Forces of the Philippines na nagkaroon ng pagsasanay sa Pilipinas ang dalawang gunman sa Bondi Beach shooting sa Australia na ikinasawi ng 15 individual. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa international partners hinggil sa pananatili sa bansa noong nakaraang buwan ng mag-amang sospek. Una nang kinumpirma ng Bureau of Immigration na dumating sila noong November 1 sa Pilipinas na may pinal na destinasyon sa Davao City at umalis pabalik ng Sydney noong November 28. Let me just point out that training cannot be acquired in just 30 days if you would like, especially if you are to undergo marksmanship. No? And basically based from open source, nabanggit din nila, these two suspects, one of them, the old one, is actually a gun club member. Meron pa siyang license firearms, legally owned in that particular country. Let's look at what really transpired, and of course, let's assure that there's accountability and there's justice for the victims, and how the Armed Forces of the Philippines and the Philippines in general can help in this. We are very open, sir, to collaborate with our international partners. Inalmahan naman ng palasyo ang pagtawag ng ilang foreign media sa Pilipinas bilang terrorism hotspot. Of course, the President strongly rejects the sweeping statement and the misleading characterization of the Philippines as the ISIS training hotspot. May appeal po ba ang Philippine government to those foreign media, ma'am? Maging mapanuri at maging responsable din po sa pagpapahayag, at lalo po ito ay nakaka-apekto sa integridad at imahe ng Pilipinas. Ayon sa AFP, mula sa higit 1,000 noong 2016, buwaba na lamang sa 50 ang kasalukuyang miyembro ng local terrorist groups na bunga ng iba't ibang operasyon ng militar. Napakalaki ng accomplishments ng ating bansa when it comes to yung pagpuksa natin sa mga rebelding mga terrorists, yung mga terorista. Kaya't hindi po namin makita yung sinasabi na nag-training dito yung dalawang gunmen dun sa Bondi Beach sa Australia. At pinag-aaralan po natin mga anggulo. Dagdag ng AFP, tuluyang humina ang puwersa ng local terrorist groups matapos ang Marawi siege noong 2017, habang aabot sa 28 high-value individuals ang na-neutralize. 10 rito ay mga leader o amir mula sa iba't ibang grupo gaya ng Abu Sayyaf, Maute Group, Hassan Group at Dawla Islamiyah. The Philippines continues to record significant improvements in our domestic security situation, particularly in areas of Mindanao, previously affected by terrorism. Leadership disruption and organizational decline, focused government operations have resulted in the neutralization, arrest, or surrender of key terrorist leaders, creating a leadership vacuum within the remaining LTGs. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.